Mahigpit na random inspection sa mga sasakyang pandagat. Ipapatupad daw ng bubuing task force ng DOTC. 3 teenager patay sa pamaril sa Mexico. Sa Egypt naman, 7 patay sa pamaril matapos ang Orthodox Christmas Mass. Mga sinaunang puntod sa Kazakhstan noong panahon ng Soviet Union, sinusubukang ayusin. At unang opisyal na oil portrait ni Prince William ng Britanya. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama sina Rhea Santos at Pia Arcangel. Narito na mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Random inspection sa mga sasakyang pandagat bibigyan diin ng bubuing task force ng DOTC. Yan ay bahagi ng paghihigpit sa seguridad ng mga barko kasunod ng 2 disgrasya sa dagat nitong holiday season. Ang task force ay bubuin ng mga kinatawan ng Coast Guard, Marina, Philippine Merchant Marine Academy at Philippine Ports Authority. Pinag-aaralan na rin daw ang pag-phase out ng mga wooden marine vessels at ang pagbabago ng disenyo ng mga RoRo. Pangunahan ni DOTC Undersecretary for Maritime Transport Thompson Lantion ang task force. Libo-libong trabaho sa Amerika at Guam para sa mga Pinoy kinumpirma ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa panayam ng unang balita kay POEA Administrator Jennifer Manalili. Sinabi niyang existing pa rin ang mahigit sa 15,000 job vacancy sa Amerika at ganoon din sa Guam. Ilan sa mga hinahanap ay physical therapist, engineers at seasonal worker. Nagbigay din ng paalala si Manalili sa mga aplikante para matiyak na hindi illegal recruiter ang pag-a-applyan. I-verify muna ang pangalan ng agency sa POEA at titiyakin din na may job order talaga para sa posisyong kanilang papasukan. Tinukoy na ng COMELEC ang mga lugar na itinuturing na election hotspot. 13 probinsya na pabilang sa listahan. At narito ang report ni June Veneracion. Sa Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan kabilang ang lalawigan ng Maguindanao, nakumpirma ang pinakamaraming bilang ng mga private army. Sa pinakahuling validation ng PNP at AFP, 25 ang mga private army sa ARMM at 43 sa iba pang parte ng bansa. 102 pa ang isinasailalim sa validation. Armado raw ang mga grupong ito ng matataas na kalibre ng baril. Pero sabi ng PNP, hindi naman kasing tindi ng mga nakuha sa mga patuan. Ang mga private army ang isa sa mga nakikitang banta sa kaayusan at katahimikan ng eleksyon sa Mayo. Kaya ang mga ito ang pagtutuunan ng pansin ng PNP at AFP. Wala raw palalampasin, maliit man o malaki na private army. Wala tayong sasantuhin dito. Everybody there will be no exemptions. Tututukan din ang mga tinatawag na election hotspot kung saan posibleng sumiklab ang kaguluhan. Dito rin kasi na-monitor ang mga private army ng ilang politiko. Sa kabuuan, nasa 558 syudad at munisipalidad ang nasa election watch list ng PNP. We have to infuse in those areas yung EWAS na yan, additional personnel, additional logistics. Kaya mas mahigpit na gun-ban ang ipatutupad simula January 10 hanggang June 9. Lahat ng nakasibilya na may dalang baril aarestuhin dahil mga naka-uniforming membro lang ng PNP, AFP, mga protective at iba pang law enforcement agency ang papayagan lang magdala ng armas. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Mga kapuso, pinaghahandaan na nga po ng Quiapo Church ang pagdagsa ng milyong-milyong deboto bukas para sa pista ng Poong Nazareno. At kaugnay niyan, isang grupo po ng mga nurses mula sa iba't ibang ospital sa Metro Manila ang nag-set up ng Medical Assistance Desk. Tinawag po nila ang kanilang mga sarili bilang Sagip First Aid Volunteers. Isineta po nila itong Medical Assistance Desk sa gilid ng simbahan ng Quiapo para magbigay ng tulong sa mga kapuso nating mahihilo, mahihimatay, tataas ang blood pressure sa kainitan ng parada bukas. Pero ngayon pa lang po ay dagsana yung mga dinadala doon na nakakaranas ng pagkahilo. Narito po ang panayam natin sa kanila. Ang payo ko sa mga deboto ay kailangan pong kumain muna sila, mag-rest. Pagkatapos kailangan kalma sila, huwag magmamadali. Kasi po sa dami ng tao,
nagkakaroon ka ng stampede. Ganun. Samantala, paalala po ng Eco Waste Coalition sa mga makikiisa po sa Pista ng Nazareno na huwag din po sana natin kalimutan ang ating obligasyon sa kalikasan. Iwasan na raw pong managarilyo para wala nang itatapong upos at makaiwas rin sa sakit. Kung hindi kayang pigilin yung paninigarilyo, huwag naman daw pong itapon yung upos kung saan-saan. Huwag din pong itapon ang chewing gum kung saan-saan, maghanap na lang po ng basurahan. Iwasan ang pagdura kung saan-saan upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo at sakit. Huwag din pong umihi sa mga gulong ng sasakyan, poste, pader o kaya kalsada. At isauli po yung mga tindahan ng anumang pinaglalagyan ng biniling pagkain o inumin. Maganda ho yung bibili po ng mga barbecue, ibalik na lang po yung barbecue stick po doon sa tindera. Ilagay lamang sa mga tamang lalagyan ng anumang mga panapon. At para ho siguro maging responsable ho tayo bukas, magdala ng reusable bag para doon na lang po natin itatapon ang ating basura. Samantala sa punto pong ito, silipin po natin ang sitwasyon sa Quirino Grandstand. Nakatutok pa rin doon si Dano Tingkungko. Dano. Rhea, sa mga oras na ito ay tahimik na ang sitwasyon dito sa Quirino Grandstand. Hanggang sa mga oras na ito ay mga joggers pa rin ang ating nakikita dito at wala pa rin mga nakakampo, mga deboto sa paligid ng Quirino Grandstand kung saan inaasahan na dadagsa ang napakaraming deboto dito mamayang hapon at bukas sa bisperas ng pista ng Itim na Nazareno. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda dito ng mga organizer maging ng mga pulis. Sa nakikita ninyo ay nakaset up na isa-isa mga tolda at mga lighting equipment na gagamitin para sa mga aktibidades ngayong araw hanggang bukas. Dahil ngayong araw